Kasi, walang oras, nato, naiinip, at minsan, umiiwas. Sana, sabi na sa Diyos, i-renew natin yung isipan natin. Amen ba? I-renew natin yung isipan natin. Mag-iba tayo ng kaisipan. Kaisipan na nagbumula sa Panginoon. Na tayo nandito gagawa tayo para sa Panginoon. Na po, maglilingkod tayo para sa Panginoon. Na po, magre-relief ka. Na po, sana hindi nasa kaisipan nyo may mga relief. Kasi pagkatapos tayo nagbalot ng relief, meron din tayong relief. Diba? Eh, paano dumating yung time? Yung mga pinak natin kulang. Kasi nakabilang po yan eh. Diba? Walang natira. Ay, susunod, tinakapos ko naman kita. Kasi wala naman ako nito eh. Diba? Hey mga kapatid, huwag niyo po i-misinterpret yung sinasabi ko. Ako, minsan kasi sa kaisipan natin, sabi, pag una nandun eh, pagkain, pagkinabang. Pero alam niyo ba, sabi na sa Diyos, dapat kapag tumatagal na, lumalawak na ang ating pagkaunawa. Na hindi tayo pumupunta dahil doon. Dahil doon. Dahil dito sa tiyan. Hindi. Kasi nga bakit? Nag-iba na yung isipan. Ano yung isipan natin ngayon? Mag-ilingkod ako. Pagsisimba ako ay walang relief. Amen po ba? Amen. Diba? Mga men, mga matagal na dito, nag-ilingkod kayo kahit walang relief. Tama ba? Amen. Pero minsan meron naman eh. Kasi bakit? Kasi po ang simbahan na ito, hindi naman madamot. Basta meron, binabahagi. Di ba? Pero sabi ng Diyos, dumating yung time, wala ka ba akong bahagi? At tanong ng Diyos, hinto ka ba sa iyong paglilingkod? Dapat mo po tayo nito. Kasi bakit? Kasi nga, hindi ba na yung isipan natin? Dati after tayo, di ba minsan, pag muna, ano kaya makukuha ko sa church? Ay, kukunin ko yung sayang. Ay, paano, hinit pa mo ngayon? Di ba? Ay, yung ilaw namin, sa banyo, wala. Kukunin ko yung isang ilaw. Di ba? Ay, yung mga upuan namin, konti, ang dami pa ng upuan doon. Mag-uwi ako sa amin. Alam niyo ba magpunan? Yun ang isipan ng tao. Ano kaya ang makukuha ko sa church? Pero alam niyo ba, kapag tumagay ka na, kapag nakapakinig ka na talaga na salita ng Diyos, ano na magiging kaisipan ko? Kasi nga, nalilyo na ng Diyos yung mindset mo eh. Ano na yung isipan mo ngayon? Dapat ganito na yung kaisipan niyo, mga bisita. Ano kaya ang pwede kong magawa para sa church? Ano kaya yung pwede kong maiambag? Ano kaya yung pwede kong maitulong? Dati akong tinutulungan eh. Dati akong binibigyan. Pero ngayon, iba naman. Di ba? Para ikaw ay maging bahagi. Kasi nga, nung una mga kapatid, ang kaisipan ng tao, sa akin yan. Ano yung kaisipan? Pagiging mga sarili. Pero kapag kayo ay tumatagal na sa paglilingkod sa Diyos, anong kaisipan natin dapat? Alisin na natin yung kaisipan mga sarili. Ako, anong kailangan natin gawin? Ano ang ating may tutulong sa simbahan? Ano ang pwede kong may ambag? Ano ang pwede kong may sacrifice? Ano ba yung pwede ko na hindi ako ngayon, iba naman yung pagbibigyan ko? Diba? Para sila naman ang magkaroon ng panibagong pag-asa. Para sila naman yung makita ng Panginoon na may nagmamahal sa kanila. No po? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hey! Renew your mindset. No po? Na sana talaga tayo maglingkod para sa Panginoon. No po? Mamawa tayo para sa Panginoon. Yung mga bata, tayo nagpapapiling dito. Pipiliin tayo sa San Manuel, sa San Pascual. No? Direct yan, ang dami natin pinagpipilihan. No, pag una, yung gusto talaga natin, mabusugin siya natin. Mga bata niya, gusto nyo mabusugin siya. Kinukuha natin focus. Pero dahil kasi sila nakakapakinig. Later on, hindi na nila hanapin yan. Diba? Ano yung hinahanap nila? Ay, mag-church ako. Ay, magkikinig ako eh. Ay, pupunta ko si Ate Joyce, ay si Brother RJ. Diba? Magkikinig tayo. Kasi bakit? Na-input na sa kanila. Kailangan silang maglingkod sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, hey! Renew your mindset. Ano sabi ng salita ng Diyos? And prove what is that good. Patunayan mo ano yung maganda, ano yung kaya-aya, and acceptable, katanggap-tanggap, and perfect will of God. Ano ang kalooban ng Diyos? Naniniwala ba kayo kalooban ng Diyos ang tayo magkakilala? O aksidente lang ba tayo magkakilala? Alam niyo ba sa Panginoon, walang aksidente. Lahat planado. Planado
aminado ako na magpastor ako dito. Alam niyo ba kung tatanungin niyo, ayaw ko magpastor. Ano magpastor? Kasi bakit mahirap ang magpapastor? Ako, mahirap pastoran ang tao. Bigyan mo na, gawin mo na mabuti, gawin mo na mabuti, magkamali ka ng isa. Wala na. Ay, ganyan na sa sasalita lang hindi maganda. Hindi yung tinignan yung ginawa. Diba? Hindi tinignan ano yung samahan dati. Diba? Pero, could you imagine? Dahil nga sinunod natin yung kalooban ng Diyos, kahit na mahirap, nandito po ako. Diba kayo natutuwa? May pastor kayo. Diba? Nakita niyo po ba yung dito buhok dito? Hindi, pumuputi lang dito eh. Dami naman puti dito eh. Diba? Yung isang maputi ko dito, ay RJ. Diba? Kasi, hindi kasi muna eh. Diba? Ang gusto ko lang po ko na mga kapatid, yung perfect will ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos. Kalooban ng Panginoon tayo magkasama. So, sabi ko nga po mga kapatid, kamukaya si Nanay Maribel, nagkakilala kami. Bakit may kalooban ng Diyos? Magkakilala tayo, gumawa tayo para sa Panginoon. Hindi tayo gagawa ng grupo para kumita lang. Diba? Hindi tayo gagawa ng networking dito, networking, diba? Diba nausin ko ng networking? Oy, makapasok ka, mag-umimik ka, umimik ka, para meron akong kita. Diba? Hindi. Diba? Ano layunin natin? Para tayong lahat ay maglingkod sa Panginoon. Nakilala ko mga sobrang family, mga merkado family. Kaya kayo kasama natin. Diba? Sister Luisa po. Diba? Sister Rosana, andyan. Sister Joyce, andyan. Nagkakilala, bawat isa. Kaya nga may purpose. Nanay ko, tingnan natin yung kalooban ng Diyos. Nanay Lita, may purpose ng Diyos. Tatay Arthur, may plano ng Panginoon na tayo patuloy na magkaisa makabuklod para tayong lahat ay maglingkod sa Panginoon. Ang church po ito, malapit ang church anniversary. Malapit ang church anniversary. Kailan po yung church anniversary? Tandaan ko rin yan, June 12. Ako, June 12. Ang church anniversary. Maraming salamat. Ay na si Brother Adrian. Diba? Ang looban ng Diyos, magtatanto tayo. Brother Glenn, nandiyan. Diba? May picture si Glenn dito eh. Diba? Dito sa stage na ito, si Eugene, si Gerald, at saka si Adrian, yan. At saka si Yunsa, yung anak mo, na sa pangalan. Si Anthony, yan, sila. Diba? Mga bata-bata pa sila, tinitinang mo nga, tinuturo ka. Sino to? Sino to? Sino to? Si Eugene po yan, si Eugene po yan. Ano ka mukha kapangit? Diba? Di naman mukha eh. Sino to? Si Eugene po yan, si Eugene. Kung di imagine, kalooban ng Diyos, magkatagpo tayo, magkakita-kita. Kaya ngayon tayo may naglilingkod para sa Panginoon. Kaya Brother Vincent, keep on ka lang. Brother Marvin, patuloy ka lang sa paglilingkod mo sa Diyos. Dahil kung tayo, isa na kayo sa mga aawit, isa na kayo sa maglilingkod, isa na kayo sa maging kaparte ng gawain ng Panginoon na ito. Kaya sana po mga kapatid, yan yung kaunti. Isang natin yung may natin, kaisipan para sa Diyos. Na po, kaisipan para sa Panginoon. Dahil di ba, si Pastor, dahil po yung time, doon po sa lugar ng Malabon, may natin yung simbahan dito. Pangalan po niya, Shepherd Malabon Christian Bible Baptist Church. Diba? Kamukha lang ito, GSSM eh. Diba? Kasi San Manuel eh. Diba? Mayroon sa San Manuel. Iyon naman, Malabon. No? So, kita tayo yung church ko. Kasi may ginagawa tayo din, nag-Sunday. So, tayo Sunday tayo, hindi lang yung Sunday, meron pang midweek na yun. Nga po, pag ito sinasabi ko kasi nga kalooban ng Diyos. Plano ng Panginoon. Nga po, kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, kung tayo hindi mag-iiba ng kaisipan para sa Panginoon, hindi mangyayari ito eh. Hindi tayo magiging part, hindi tayo magiging kasama, hindi tayo magiging kabahagi. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, patuloy natin magawa, kalooban ng Diyos. Dahil sinasabi sa inyo, kung sila natin nasabi natin kalooban, mas maganda pang nagpapahinga. Mas maganda pa natutulog. Kung narin mga nagsundo yan, mga nagsusundo. Tatanungin ko yan, gusto sila sa rin ng kalooban, mas maganda pa mag-self-to-self ko, ang nulod na rin. Diba? Pero dahil sinusundo yung kalooban na ito, okay lang. Pupunta na maaga dito, mag-release, mag-prepare, magsusundo. Why? Kasi nga, nag-iba ng isipan. Ano yung mindset? To glorify God. Ano yung mindset natin? To worship the Lord.
Na po, ano yung mindset natin? To put God first in our life. Iuna ang Diyos. Itaas ang pangalan ng Panginoon. Na po, kaya nga sana sa buhay natin mga kapatid, magpatuloy tayo maging totoo. Magpatuloy tayo maging tapat. Sabi ko nga nung nakaraan mga kapatid, ang totoo na nananili. Ang totoo, makikita mo hanggang wakas. Andyan siya. Hindi lang sa una. Ito kayo nakakalungkot. Minsan, mga kapatid, maraming mga nakasama nung nauna. Pero nung pauli-ulian na, kunti na lang ang kasama. At buti na lang, may iba ko si mama. Kaya dumami ulit. Ano yung church? Ganun po. Kaming buong tao. Kaya nga yung sinasabi, kung lahat lang ng nakilala namin, naglilingkod natin, maglilingkod kayo, hindi ka kasya dito. Kasi bakit? Napakadami na nakaputan. Napakadami na napasyalan. Napakadami na naihayag yung salita ng Panginoon. Kaya minsan makikita mo, babalik din sila eh. Di ba? Kasi bakit? Kung totoo sila, babalik sila. Pero kung hindi sila totoo, wala sila. Kaya sa oras na ikaw, totoo ka ba? Totoo ba kayo? Kung totoo kayo, babalik at babalik kayo. Ano babalikan natin? Paglilingkod sa Diyos. Ano babalikan natin? Ang gawain nito simbahan natin. Pakikikisa tayo, tulong-tulong sa abot ng ating mga kaya. Dahil kung sinasabi mga kapatid, hindi nag-i-expect ang Diyos ang hindi mo kaya. Nag-i-expect ang Diyos doon sa kakayanan. Kaya nga sabi ng Diyos, hey, renew your mind. Ano po? Renew your mind. Set your mind. Sabi nga ng salita ng Diyos, set your affection on things above and not on things on the earth. Yung affection mo daw, yung kagustuhan mo, makatangkay ng mga bagay-bagay sa mundo ito. Yes, walang masama doon. Magkaroon ka ng sasakyan, magkaroon ka ng magandang bahay, magkaroon ka ng magandang trabaho, makapagtapos ka. Walang problema doon. Magkaroon ka ng magandang business, walang problema doon. Pero sabi ng Diyos, sana naman, huwag lang puro dito ang isipan niyo. Mag-isipan naman tayo para sa taas, sa Panginoon. Ano kaya yung gagawin ko para sa Diyos? Ano kaya ako maglilingkod na may katapatan? Ano pa ba kaya yung pwede kong ma-share, maibigay? Ano po? Kaya sana po mga kapatid, this coming church anniversary, June 12, sana po magkaisa tayo para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Lahat tayo mikilos. Lahat tayo gagawa. Sabi ko nga, itong mga election, sabi, huwag ka na magpa-importante. Importante nga na sa Diyos. Di ba? Di ba minsan, may mga kaganapan, may mga activities, may nagpapa-importante. Di ba nakakainis yung mga ganun, tama ba? Tama, hindi naiinis sa mga ganun. Nagpapa-importante, hindi alam kung ano gagawin niya. Di ba? Yung nagpapabebe mo na, bilitan mo pa, bilitan mo pa. Kanya-kanya mo yung sagap. Di ba? Di ba? Ibang nagpapabebe. Pero ano yung mga kapatid, napakaganda? Tayo, amen? Huwag na tayo magpabebe sa June 12. Lahat tayo kikilos, lahat tayo gagawa. Lahat tayo sasuporta. Bakit? Kasi nilagay tayo ng Diyos dito. Nilagay tayo ng Diyos dito. For a purpose. Ay, ang sabi ng Diyos, set mo na yung mind niya. O practice ka mo. Di ba? O, hindi yung mga picture, no? Di ba? O, iidan niya. Iidan na niya malatiya. Alay ako. Hindi, makatakot yun na eh. Di ba? O. Yun yung ano yan, kasi nag-flash ko doon sa Facebook ko. Yung property na ito nung binili. Sige, liban mo nga. Meron pa eh. Meron pa dyan yung namin ko sila, yung may mga buhangin sila. Sino yung cute na bata niya? Brianna! Kasi si Brianna. Mimi yan po. Ayun si Brianna. Di ba? Imagine? Oo. Alam niyo ba? Ilang taon na yan? 6 years ago na yan. 6 years ago. Di ba? Oh. Yan po yung church natin, kinatatayuan. Kadumi lang dati, oh. Hindi imagine, nandiyan pa si Lolo. Si Lolo Ben ba yan? Oo. Si Lolo Ben ba? Katanda na ni Lolo Ben, pero nagtatrabaho pa rin. Bagamat hindi na natin kasama ngayon, meron siyang naiwan para sa Panginoon. Hindi imagine, ayun si Pastor, oh. Pinakalukot. Di ba? Kaya ako si Pastor dito, mga kapusal na. Di ba? Laborer, lahat. Gagapang, kung saan gagapang. Di ba? Andiyan yung mga bata, kami lang ang trabaho niya. Yan yung sinasabi ko, hindi ko lang mukha si Billy. Tinuturo ko, kala mo ulit. Papakinig kayo, kala mo batang magat eh.
Ano po? Oh, dito yan sa stage yan. Dito yan sa stage. Oh, kwento ko lang ano yung story niyan. Pinaglaro ko sila yan. Sana nila bata, di ba? Magiging na, saan ba ito namin mag-gawin ng pastor? Kasi ganito, palisahan kayo ha. Huwag kayo ng buhangin doon, ilagay nyo dito. Paulahan. Hindi na, di ba? Kaya ito, napuno. Naglalaro lang sila yan, no? Can you imagine? Di ba? 6 years ago yan. Brother Glenn. Glenn. 6 years ago yan. Ano po? Oh. Okay, no? Di ba? Naalala niyo ba yun? Noong nagtatrabaho na tayo tapos naka-schedule pa kayo magpakain. Tapos yung pagkain natin kahit ano lang, okay na, masaya tayo. Di ba? Lagi tayo may long table dyan, no? Imagine, yan po yung simula. Mga taga-Maliwalo. No? Yan po yung simula ng church. Ha? Yan ang patunay. Next. Yan ang mga? Yan o, yung okay na. O, tingnan nyo naman si Ma'am dyan. Tingnan mo si Ma'am dyan. O, tingnan nyo mukha niya, Ma'am. O, mga construction worker lang yan, mga kapatid. Kung yan. Ha? Meron siya kasama dyan. Taga Mindanao. Ako siya. Taga Marawi. O, diba? Glenn, no? Glenn kanita, ano? Kotan. Nakita kutsara ko. Hindi sarili kutsara eh. Di ba? Glenn? At ang dami kita, Glenn? Hindi sarili kutsara, di ba? Imagine, tingnan yung sa pastor, oh. Pihira. Parang ninja, ano lang. Ah, di ba? O, ano, meron ba? Wala na ba ako? Yung post nila yan, kung gano'n i-drawin. Kasi patulis. Ano yung ba yung mixer? Di ba yung mixer sa likod? Di ba nag-aano yan? Tapos, ibubuhos yung alo. Di ba? Sila yung magagakana niya, no? Kaya yung mga mukha, bukas seryoso na. Yung mga mukhang galit na yan. Di ba? O, yan yung mga mukha. Di ba? Meron ba? Wala na? Okay. Pero marami yan. Tingnan nyo lang sa Facebook. Diba? Kung yung imagine, ano kung gusto kong emphasize ko dito mga kapatid? Ano kung gusto kong emphasize? O, sarado mo na. Baka galit sila. Huwag mong mag-trip eh. Diba? Ano kung gusto kong emphasize dito mga kapatid? Nga po, dahil tayo lahat, ano po sila? No? Dati hindi naman sila willing din gumastos eh. Willing magpagamit eh. Pero ngayon nagpapagamit sila. Nga po, naglingkod sa Panginoon. Kung yung imagine, tingnan nyo nga ngayon, nakikita nyo ba? Yung mga nagtrabaho dito, nakikita nyo ba yung church natin ngayon? Di ba kapangit na? Dito meron pang halaman dito eh. Di ba? Yung ugat niya. Yung tinatagtag mong ganyan, napakahirap tagtag. Nagbabounce lang yung ano eh. Yung pang ano ba yun? Yung bareta ba yung tawag doon? Bareta? Nagbabounce lang. Ay hirap-hirap. Diba? Tapos pina-change ko, di ba? Change na nyo? Ikaw ba yung nagpa-change na? Di ba? Kasi nga ang hirap eh. Diba? Katuloy imagine kayo mga kapatid. Sa biyaya ng Diyos. No po, eto na ang ating simbahan ngayon. Amen po ba? Amen. Simbahan natin ngayon. Si Brother Gab na, nandun din si Gab eh. Kaya lang, patingin-tingin lang yan, patingin-tingin. Diba? Kasi hindi pa sila kasama na eh. Pag ganyan-ganyan mundo. Diba, no? Okay, kasama na sila. Kaya alam niyo po mga kapatid, nakulit po tayo ulit. Tapos na po tayo. Sapagkat si Pastor, pupunta pa po naman ako. Meron po kasi nilidedicate na bata doon. Kaya dapat before 3:30 nandun ako sa Malabon. Kaya ginawa namin kagabi, nag-repack na po kami ng mga goods natin. Ako. So, kunin na po natin dito mga kapatid. Punta na tayo sa conclusion. Ang next po ng Panginoon, magdiba tayo ng kaisipan. Isipan na nagmumula sa Diyos. Na dati ayaw natin mapagod para sa Panginoon. Gusto natin magpagod para sa sarili natin, para sa pamilya natin. Pero ngayon mga kapatid, ikaw ay ligtas na. Magkaroon naman tayo ng isipan, mapagod tayo para sa Panginoon. Mag-sacrifice tayo para sa Diyos. Magbigay tayo ng mga bagay-bagay para sa Panginoon. Gumawa tayo, magpagkaisa. No po, tayo lahat ay tulong-tulong. No, magtutulong-tulungan. At tayo mga kapatid ay patuloy na gagawa ayon sa kanyang kagustuhan. Sabi ko nga po, kung tatanungin natin sa sarili, ayaw natin. Tingnan natin ang Diyos. Ano ba ang gusto ng Panginoon? Kaya sana po sa buhay natin, patuloy natin magawa kagustuhan ng Diyos. Kaya po bilang pastor, ang encourage natin po sa bawat isa, ipagpatuloy natin
sarili natin, every Sunday, iahin natin ito as a living sacrifice. Banal. Acceptable sa Diyos sapagkat ito ang nais ng Diyos. Mag-iba tayo ng isipan. Huwag tayo magbigaya sa wasto, sa uso. Gawin natin kung anong wasto sa harapan ng Diyos. At sana po mga kapatid, patuloy ang Diyos maluwalhati at maitas ang kanyang banal na pangalan sa pamamagitan po ng ating buhay. Kaya sana po, ipagpatuloy natin ang ating Panginoon. Dahil lahat ito may gusto sa Diyos. Sige po, bow our head. Close our eyes. This time po, tayo may magseryoso sa Diyos. Kasi ang daming tao hindi seryoso. Ang daming tao, wala yung focus. Pero ang tanong ng Diyos sa oras ngayon, no? Naimawa mo ba nga sa salita? Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba? Kaya ka nandito, kasi may layo ako sa buhay mo. Hindi aksidente. Hindi plano ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, hey, patuloy ka lang. Every Sunday, punta ka, magsimba ka. Hindi na basta ikaw, hiyain mo ang pamilya mo, hiyain mo ka lang, palalayin mo asawa mo. Tayong lahat,